Relative density presents whether the soil is closest to its densest state or loosest state. So, yung density or yung pagiging dense niya, inaalam din natin yung lupa. So, in relation siya sa void ratio or sa porosity. So, pagka tinanong ano yung relative density or density index, same lang po sila. Bali technically, minsan, pag sinasabing density index, yung answer natin is naka-decimal points or naka-decimal. Pagka relative density is naka-percentage. Pero technically, silang dalawa is same lang. So neither ang tinanong diyan kung density index or relative density, same lang naman din ang answer. So diyan sa relative density, malalaman natin kung ano yung classification ng lupa natin. Ano pang classification? Regarding saan? Regarding sa sa void niya. So wala dito sa ano kukunin ko muna, hanapin ko muna. Wait lang po Yan. So dito, yung classification, meron niyang percentage or meron niyang mga range. From 0 or less than 15%, pag ang relative density mo is less than 15%, yung soil mo kino-consider na very loose. Ano yung very loose? Sobrang buwaghag niya. Okay? Ngayon, from the range ng 15% to 35%, yung classification ng soil mo or yung soil sample mo is loose. Hanggang pag 35 to 65, medium dense, 65 to 85, dense, and greater than 85 is very dense. So doon, malalaman natin kung yung lupa ba natin is buwagag ba siya talaga o dense. And dito, regarding sa relative density, malalaman natin yung maximum and minimum na pwedeng maging loose or pwedeng maging compact yung lupa. So paano yan? Minsan, ginigiven lang naman din siya. Minsan, ang ginigiven sa atin is yung mga data, which is mamaya makikita nyo dun sa example. So dito, mamaya makikita nyo yung derive. Dito, may dalawang formula. Ay, tatlo nga eh. So, yung una is in terms of void ratio, which is yung, madali naman natin ma-memorize to, yung Emax minus E over Emax minus E mean. Meron din naman in terms of unit weight, which is itong nasa upper right muna, na 1 over dry disconnect. Pero napakita ko na to, nasa na 'yon? Hindi pa po. Ito, napakita ko na. Hindi pa po. Oh, Yes sir, napakita na yan sir. Napakita na po yan, sir. Napakita na po. Nabanggit ko na to kanina. Apo. Doon ka na po sa Okay. may unit weight po nung dry. So, yung conversion is hindi pa. Hello? Sorry, hindi ko nakikita kasi yung ano eh. Natigil sa may Emax. I mean, Natigil po dyan sa may pangalawang formula, sir. So, Sa nandito upper na right tayo? sir. Wala Nandito pa na po tayo? dyan sir. Wala. Wala pa Diyan rin? pa lang po sir sa may upper right po. Okay.
Ala, sige. Ganda pa naman na explanation ko. May script ako, di joke lang. Okay. Sabihin niyo lang ako pag nawala, pagka nawala ako, magsalita kayo na nawala kayo, sir, or ano, para mag-re-ano ko. Kasi nandito ako kanina pa eh. Okay? So, pa-thumbs up nga ulit kung narinig ako. Thumbs up lang. Okay, sige, tuloy ko na. So, kanina nga ulit, so merong Emax Emax minus E over Emax over E mean. Meron tayong formula na dalawa sa upper right nga na 1 over minimum dry unit weight minus 1 over dry unit weight over 1 minus minimum dry unit weight minus 1 over maximum dry unit weight. Meron din tayo sa pinakababa na yung formula na maximum dry unit weight over dry unit weight tapos times the quantity of dry unit weight minus minimum dry unit weight over maximum dry unit weight minus dry unit weight mean. So ang gagawin natin, papakita natin yung derivation from naka-in terms sa void ratio papunta sa naka-in terms sa unit weight, which is yung maximum and minimum dry unit weight. And okay? Narinig ako? Nakakaano nung mulit Okay. So from the formula, Emax E mean, Emax minus E over Emax minus E mean. So, first of all, syempre, pagdating natin sa void ratio, ano pa ba yung meron? Meron pa tayong porosity. Ngayon, pag kinukuha natin or pag hinahanap si porosity, di ba pagdating natin sa normal void ratio or pagka meron tayong void ratio, ang formula natin is 1 minus N, 1 minus N, or vice versa, pagka giniven si porosity and ang hinahanap din sa void ratio is yan yung formula. Ngayon, paano pag Emax tsaka E-mean? So pag Emax tsaka E-mean, same lang din syempre. Dahil same lang sila ng relationship. So pagka maximum yung void ratio na hinahanap mo, ang kailangan mo na porosity is maximum din. So pagdating naman sa minimum, pag ang porosity, pag ang minimum void ratio ang hinahanap mo, ang kukunin mo or ang gagamitin mo is yung minimum porosity. Vice versa, pag hinahanap mo is yung porosity na minimum, ang kailangan mo is si minimum void ratio. So, paano naman sa unit weight or sa dry unit weight? So, normal dry unit weight, syempre dun sa formula natin, di ba? Na specific gravity times unit weight of water over 1 plus E. Ngayon, paano pag si Emax tsaka si E-mean? Pag si dry max tsaka si dry mean, unit weight. Ngayon, si dry max, sabi dito sa formula, anong ginamit natin? GS or specific gravity times unit weight of water minus 1 plus E mean. Ibig sabihin, mas maximum daw yung dry niya, yung pagiging dry niya, kung yung void ratio natin, ang ginamit natin is yung minimum. Vice versa naman sa kabila, pag ang minimum dry natin or minimum dry unit weight natin, ang ginagamit natin si Emax. Bakit? Kasi pag minimum na void ratio, anong ibig sabihin pag minimum? Ibig sabihin yung void ratio natin napaka-konti or yung air content natin kasi naka-dry na tayo so walang water content, zero yung saturation. So yung air content natin sobrang konti no, in terms na parang compacted na siya. So ibig sabihin yung para ma-dry siya or yung unit weight ng dry natin is for example, meron kang lupa na dikit-dikit, ngayon papatuyuin niyo siya, kailangan sobrang init or sobrang lakas nung oven natin or sobrang tagal natin siya painitin para ma-dry siya. So maximum yung kailangan natin. Pero pag naman sa Emax, dahil yung lupa natin is buwaghag na, sabihin natin loose na siya dahil Emax nga eh. Sobrang laki ng void ratio niya. Minimum lang kahit ibabad mo lang sa arawan, maya-maya matutuyo na siya kasi yung lupa natin is sobrang loose. So in minimum lang yung dry unit weight niya. So para magets lang natin or para maalala lang natin pag nakita natin na max si dry, laging ang hinahanap is si minimum. Okay, ganun naman pag minimum, ang kinukuha natin is si maximum.
Hindi katulad sa porosity is same lang naman din. Na maximum na porosity, maximum na void ratio yung kailangan natin. So, ngayon magde-derive na tayo from the formula ng in terms na naka-void ratio tayo. Okay? So, dito sa formula na to, di ba, ang pinagkukuha na natin ng soil sample is same lang, di ba? So, yung normal dry unit weight natin, pagka kukuha tayo ng maximum minimum, dahil same sample lang naman sila, soil sample, yung specific gravity nila is same lang naman din, tsaka yung water content. Okay? So dahil same lang naman din, ang gagawin natin, i-in terms natin siya sa 1. Pero kung ayaw nyong, kung gusto pa rin natin isama, pwede man natin i-try mamaya or sa inyo pag nagde-derive na, magka-cancel out lang naman din siya kasi same lang ng numerator tsaka sa denominator na fraction. Okay? So dahil same lang naman, gagawin na natin siya, gagawin natin siyang variable or gagawin natin siya as 1 kasi magka-cancel out. So paano pagka gagawin natin siyang in terms or with respect to E. So yung formula natin, derive lang natin siya o yung equation, gagawin natin siya in terms of E. So nakikwit sa E. So nangyari, nilipat niya yung 1 plus E tapos pinasok niya dun sa 1 plus E yung dry unit weight. So meron ng dry unit weight plus dry unit weight E. Tapos nilipat niya sa kabila yung isang dry unit weight tapos in-over dry unit weight niya. So, ang nangyari is equals to 1 minus dry unit weight over dry unit weight. Or pwede naman din na ang gagawin mo, ililipat mo si 1 plus E, tapos ibababa mo na kaagad si dry unit weight. Tapos, ang mangyari, si 1 ililipat mo sa kabila, so naka-minus 1. Ang mangyari lang, si minus 1 mo or yung 1, gagawin mo mong dry unit weight over dry unit weight para magkaroon ng same na denominator sa isang fraction at mapagsama mo sila, magiging same pa rin naman yung value natin. Magiging 1 minus dry unit weight over dry unit weight pa rin siya. Okay, so meron na tayo sa E. Kukunin naman natin yung sa E max tsaka sa E min, which is ito. So same lang naman din siya. Pero ang nakalagay lang kay E max is yung minimum dry unit weight or min dry. Dito naman, kay E-min, ang magbabago lang, kay dry unit weight, ang nakalagay natin si max dry, o si maximum dry unit weight. Okay? So, meron na tayong E-max, meron na tayong E-min. Meron na tayong E-max, meron na tayong E-min, meron na tayong E. Pwede na natin siyang ipasok doon sa formula kanina. Tama po? So, sa E-max, ang ipasok natin, syempre, si minimum dry unit weight. So, 1 minus minimum dry unit weight over min dry minus si void ratio lang, syempre yung normal dry lang naman natin. So, 1 minus dry unit weight over dry unit weight over pagdating E-max ulit. So, min dry. So, 1 minus min dry over min dry minus yung E-min natin. So, ang gagamitan si max dry. O si maximum dry unit weight. So, 1 minus dry unit weight, maximum dry unit weight over maximum dry unit weight. So, ang gagawin natin dyan is derive natin or simplify natin yung equation. So, ang gagawin natin, una, kailangan is pagsamahin muna natin itong dalawa. Ito ang fraction na to, tsaka fraction na to, pagsasamahin natin. Paano natin pagsasamahin? Dapat, di ba, ang gagawin natin para mapagsama sila dahil naka-minus tayo, is dapat same sila ng denominator. So tama ba? Para magkaroon tayo ng same sila ng denominator, ang gagawin ko, itong fraction na to, times ko sila sa value na hindi makaka-effect or yung value as 1. So pwede ko ba siyang i-times sa dry unit weight over dry unit weight? Pwede, di ba? Kasi yung dry unit weight over dry unit weight is equals lang yun sa 1. Tama? So pagka pinag-times ko sila, magiging denominator nito is dry unit weight min times dry unit weight. Tapos ito, pwede ko bang i-times ng dry unit weight min or min dry over min dry? Diba? So, ang mangyayari, ang magiging denominator mo, dry unit weight times min dry natin. Which is, same na sila ng denominator. Tama? So, same lang din sa baba. Ito times ko to ng maximum dry over maximum dry
Dito naman, ita-times ko sila ng minimum dry over minimum dry. So, same sila ng denominator mo, pagsasama na natin sila. Tama po? So, pag pinagsama natin sila, ganyan yung mangyayari. Tama po ba? Naintindihan pa rin po ba ako? Pa-thumbs up nga kung nandito, kung naririnig pa rin po. Okay. Thank you. Parang weird na explain ko na siya kanina, pero ulit ko lang ulit. Ngayon, ang mangyayari, isi-simplify na natin. Kung mapapansin nyo, dito, di ba pinagsama na natin siya? Dahil nga tinimes natin siya ng dry, dito sa part na to, ano mangyayari? Yung 1, dahil sinubstitute natin or pinasok natin yung dry, itong 1 magiging dry unit weight. Minus, ito madadagdagan ng dry unit weight. Tapos yung overall minus, magiging itong 1 na to, magiging minimum dry, plus magiging dry unit weight times minimum dry. Ngayon, bakit ito minus, ito plus? Kasi itong negative is pinasok natin dito sa equation niya. So ito, negative, tapos positive to, magiging negative to. Diba? Kasi itong naman negative, pinasok natin dito yung value. So negative, magiging positive. So naka-plus siya. Ganun din po sa baba, same lang naman din dahil dry yung tinimes natin sa minimum, magiging dry to and mean dry, max dry minus mean ulit dahil mean yung tinimes natin dito sa kabila plus max dry times mean dry. Ngayon, kung mapapansin nyo, yan, itong dalawa is same lang ng variable pero magkaiba sila ng conventional or yung isa positive, isa negative. So, ibig sabihin, magka-cancel out lang sila. For example, kung itong variable na to is x, tapos ito is negative x, so x minus x is equal to 0. Okay? So, yung variable na to and ito, same na din sa baba, and ito is magka-cancel out. So, magiging 0 sila. Ang matitira na lang is yung value na yan. Tama? Itong dry unit weight minus minimum dry unit weight, tapos dito naman sa baba, maximum dry unit weight minus minimum dry unit weight, which is itong dalawa. So, meron dalawang formula tayo madederive dyan. Yung pinakauna muna is dito. Ang mangyari, ang kailangan mo is maka-cancel out mo tong dalawa. Dahil denominator to, and denominator din to sa baba. So, dahil magiging, ang denominator ng denominator is nagiging numerator, magka-cancel out lang din sila, di ba? So, pag nag-cancel out sila, itong dalawang na to, pwede natin ito pagsama. Tama po ba? Kasi itong denominator ng denominator, pwede natin ilipat sa taas, magiging numerator siya. So, ito, pwede natin ito maging denominator, na ito magiging numerator, and itong numerator, pwede natin gamitin itong numerator ng denominator na gawing denominator. So, ang mangyayari, aalisin lang natin si max dry tsaka yung isang dry para maging simplified yung fractions natin. Which is yan yon. Okay? So, ito yung kanina nating pinakitang formula doon sa pinaka-bottom na maximum dry over dry times yung quantity ng dry minus minimum dry over max dry minus minimum dry. So, ito yung unang formula na derive natin. Ano pa yung isa? Yung pinakamadaling ma-memorize. Ito. Ngayon, paano nangyari yan? Itong formula na to, imbes na i-cancel out natin siya, hindi na natin siya i-cancel out. Ano gagawin natin? Paghihiwalayin lang natin itong iisang fraction na to. Paano? Ito, gagawa natin siya ng sariling fraction. Ito, gagawa natin na siya ng sariling fraction. So, dahil same lang sila ng ang mangyari, pag pinaghiwalay natin sila, ano mangyari? Magiging same lang sila ng denominator. So, magma-minus lang sila sa isa't isa. Tama po ba? So, pag hiniwalay natin itong kabila, magiging dry unit weight over minimum dry times dry unit weight. Yung kabila naman, minimum dry over minimum dry times dry unit weight. So, ano mangyayari sa unang fraction? Dahil meron kang dry sa taas, meron kang dry sa baba, magka-cancel out lang siya. So, ano matitira? Si minimum dry, which is, ano yun, nasa taas? 1. Kasi nag-cancel out na yung numerator mo eh. So, ito yun. So, giging 1 over minimum dry unit weight. Minus, ano naman yun sa kabila, maka-cancel out? Itong minimum dry over minimum dry. Ano matitira? Itong dry unit weight, which is
Ito yon. So magiging 1 over dry unit weight. Same lang ulit sa baba. Pag pinag-iwalay natin yan, so yung unang fraction is maximum dry unit weight over maximum minimum na dry unit weight minus, ito namang dry unit weight, minimum dry unit weight over minimum and maximum dry unit weight. So dito magka-cancel si maximum, sa kabila naman ang magka-cancel out si minimum. So ang matitira sa una is si minimum, ang isa naman si maximum. So ang pinaka-formula na almost na memorize natin or na-derive is ito. 1 over minimum dry unit weight minus 1 over dry unit weight over 1 over minimum dry unit weight minus 1 over maximum dry unit weight. Okay? So pag minemorize lang, madali lang naman siya. Ang nag-iba lang is naka 1 over or naka reciprocal. So kung dito, ano nakalagay dito? Emax, di ba? Yung Emax na yon, ano ba yung dry unit weight na kailangan mo doon? Minimum. So ito na yon, minimum. Dito naman, sa normal E, anong kailangan mo? Dry mo, normal dry. Dito, anong nakalagay dito? Emax din. So ang nakalagay dito is minimum. Kasi kay Emax, minimum dry yung makukuha natin, di ba? Ngayon, kay minimum dry naman, ay minimum E-min naman, or minimum void ratio, ang kukunin mo naman kay Emax. So itong pinaka-formula na to, ito yung pinaka-minimemorize na formula. So from that formula, makukuha na natin itong nasa baba, tsaka itong nasa upper right. From dito sa formula na to. Okay? May tanong po ba? Wala po, sir. Okay. Naintindihan naman. Wait lang po Okay. So narinig ako. Proceed na ako Thank you. So dyan, sa mga values na yan, makukuha natin yung percentage or yung index ng lupa. So ma-classify na natin siya if loose siya or very loose, medium dense, dense, and very dense. Okay? So para ma-maximize natin or makita natin yung value ng equation or yung formula, kailangan nating mag-sample. Okay? Ito yung first situation. Situation 1, sabi, a soil sample weighing 249 kilogram is removed from a test pit. Water weighing 124 kilogram will just fit the pit. Will just fill the pit. A sample of a soil weighing 113.2 grams is oven dried
its weight oven dried, its weight after oven drying is 98.7 grams. The maximum attainable dry unit weight of soil is 18.8 kilonewton over meter cube, and minimum attainable dry unit weight is 15.75 kilonewton over cubic meter. The specific gravity of soil is 2.67. So may tatlong hinahanap. Determine the wet unit weight, determine the dry unit weight, and determine the relative density of the soil. So dito, medyo complicated na kagad. Kinuha ko tong problem na to para medyo challenging yung pagkuha lang natin ng unit weight. So yung wet unit weight or yung pinaka-sample natin, kukunin natin yung unit weight niya, di ba? Dahil given naman na dito, yung weight ng soil, ano na lang yung kulang pag kumukuha tayo ng unit weight, di ba? Mass over volume eh. So volume. Tama ba? So ito yung hinanap natin. Sabi, nung naglagay doon ng tubig doon na puno, talagang filled the pit, meron daw 124 kilograms. So medyo parang kailangan mo ng konting analyzation dito sa formula, sa problem na to. So anong ginawa niya? Dahil yung buong lagay na yon, yung buo as in yung lagayan, pinuno ng tubig, tapos winate niya ng 124, makukuha natin yung volume. Paano? 'Di ba? Kasi ang unit weight natin ng water is, alam na natin na or yung density na is 1,000 kg over meter cube. Tama ba? So kung makukuha natin, kung given yung weight ng water, maka-cancel out natin o makukuha natin yung pinaka-volume ng pinaglagyan ng water kasi alam natin yung unit weight ng water. So ang ginawa niya, yung unit weight is equals to weight over volume in terms niya ng volume. So volume is equals to weight over unit weight. So ano ba yung volume, ano ba yung weight ng water? 124 kg over 1,000 kilogram over meter cube or yung density ng water. Kasi naka in terms of kilogram tayo. Hindi na natin kailangan mag-derive ng Newton tsaka ng kilonewton pagdating sa, kasi magka-cancel out lang naman din yung 9.81, di ba? So nakuha na natin yung volume na 0.24 cubic meter. So makukuha na ba natin si unit weight or si wet unit weight or yung mismong condition ng lupa natin? So number 1, syempre, gagawin lang natin 249 kg dahil na kilogram siya, syempre, ito times natin ng 9.81. Itong 9.81 na to. Gravity, di ba? Para maging unit weight over 0.124 meter cube. So ang answer is 19.7 kilonewton over meter cube. Okay? Okay na? Next is yung dry unit weight. So sasaglitan ko lang din to. Kasi madali lang naman. Kasi nandun sa pinakauna lang naman ito sa soil sample. So paano makuha natin sa dry unit weight? Anong formula kailangan natin? Yung, syempre, yung yung may derivation na. Yung kukunin na lang natin dahil given na si moist unit weight o yung wet. Anong gagawin na lang natin? Tatanggalin na lang natin si moisture content. So yung formula ng dry unit weight is equals to unit weight over 1 plus moisture content or water content. Paano natin kukunin si water content? Given yung meron tayong soil sample na in-oven. Tama ba? Kasi sabi natin, unit weight of water over weight ng dry. Yung ginawa natin saan? Sa laboratory. Para makuha natin si weight ng water, ma-minus natin yung soil, yung weight ng soil, ma-minus natin sa over-dried na soil para ano makuha natin? Yung weight ng water. Over yung weight ng dry o yung no oven dried na soil pa rin. So 113.2 minus 98.7, so naka-grams over 98.7 times 100. Yung moisture content daw or water content ng lupa natin, ng soil sample natin is 14.69%.
So, makukuha na natin si dry. Paano? Pasok na natin si 19.7 na moisture content. So, 19.7 kilonewton over meter cube over 1 plus 0.01469 na moisture content. So, ang dry unit weight natin is 17.18 kilonewton over meter cube. Okay? Number 3. Number 3, determine the relative density of soil. May nakalagay dito, di ba? Giniven na kagad si maximum attainable dry unit weight na 18.8. Giniven si minimum attainable dry unit weight na 15.75. So ano na lang gagawin natin? Direct substitution na lang. Tama ba? So may formula tayo na 1 over mean dry minus 1 over dry over 1 minus mean dry o minus 1 over max dry. So direct substitution. So makukuha natin is 0.513 or 51.3%. So yung 51.3% na yan, dito sa classification, ano yung klase ng lupa siya? Dito. Medium dense yung klase ng lupa. Okay? Naintindihan naman po pa-response muna. Okay, thank you. Sir, Okay, ano yan? pwede pong mapicturean yung mga sagot from 1 to 3 lang. Ang gagawin ko na lang, isend ko na lang sa inyo yung slides Okay po, sir. Thank you po. para meron kayo nito. Okay. Ngayon, i-absorb nyo lang din na para tuloy-tuloy yung pakikinig. Okay. Kasi hanggang situation to lang naman din tayo. Kasi kailangan ko din mag-prepare para sa... May alas 12 kasi ako eh. Kasi kailangan kong kumain. Okay. Next. So, nakuha na natin. So, meron tayo ditong pangalawang situation. Madali lang, di ba? So, the direct substitution na lang natin. Minsan lang, ang hinahanap is yung si E tsaka yung dry unit weight. Pero si max dry tsaka si max min minsan given. So, paano naman pag ganito? So, binibigay ko yung mga scenarios or mga situations or mga problem na hindi normal Ibig sabihin, yung kinukuha ko is syempre, medyo complicated para alam nyo na may mga ganitong problem na pwedeng lumabas. Hindi lang basta, oy, given naman na yun. Given na lagi. Kasi ito, for example, itong situation 2. In order to determine the relative density of a soil sample, the following data were obtained using a compaction mold having a mass of 5,300 grams and a volume of 950 centimeter cubic or cubic centimeter. Ngayon, may mga given na data, mass of the mold filled with dry soil, cured in loosely, meron daw soil na loose doon na 7,000 grams yung bigat. And after nun, meron daw na yung mass mold may bigat na kasamang soil na dynamically compacted. So, anong weight daw nun? 7,400 grams. If the dry density of the soil in situ or inside is 17.65 kilonewton over meter cube and the specific gravity is 2.7, o determine daw yung apat. Determine the maximum bulk unit weight in kN over or kilonewton over cubic meter. Determine the minimum void ratio, determine the maximum void ratio, and the relative density. So ano ba yung bulk unit weight? Pag sinabing bulk, kabuuan, di ba? Ng soil sample. Pag kabuuan, sabihin, yung pinaka-condition mismo ng lupa. So yung wala tayong ibabawas ng kahit ano man yan. Bulk unit weight, lahat. Maximum. Sabihin maximum, lahat. Buo. Determine the maximum dry unit weight. Pag maximum, ang hinahanap. So, yung kinukuha natin, max. Pero dahil naka-dry na yung soil natin dito, ang makukuha na kagad natin is naka-dry density na is max dry to. Itong bulk unit weight na to. Hindi naman sinabi dito na moist siya So, kinukonsider na to na naka-dry na. Okay? So, paano? Meron tayong given dito na
dalawang data. Merong data ng molde mismo and yung data ng compacted. So sabi natin kanina, di ba? Para makuha natin si max dry, anong kailangan natin na void ratio? Minimum. Tama ba? So kung max dry ang hinahanap natin, sa dalawa ba, sa loose and sa compacted, saan ba dyan yung minimum void ratio? Siyempre, pag compacted, mas less, mas konti yung void natin, di ba? Kumpara pag loose. Ibig sabihin, itong for 7,400, nandito si Imin. Dito naman sa 7,000 grams, nandito si Emax. Kasi nandyan yung loose na daw siya eh. So, nandyan yung maximum void ratio. So, dahil maximum kinukuha natin na dry unit weight, ang kukunin natin na void ratio or yung data is yung may minimum na void ratio. Okay? So, A, anong gagawin natin dito para makuha lang natin mismo si soil? Ito pa minus natin. Tama ba? So, 7,400 minus 5,300 equals 2,100 grams. Yun yung soil ng lupa. And meron tayong volume, so makukuha na kagad natin si unit weight. So meron tayong 2,100 grams over 950 centimeter cube. So meron kang 2.21 grams per cubic centimeter. So times natin na 9.81 para i-convert natin into Newton. So meron tayong unit weight na 21.69 kilonewton over meter cube. Okay? So nakuha na natin yung maximum na bulk unit weight ng lupa. Okay? Wala namang mahirap dyan, no? So, ang di naman mahirap. Ang pinaka parang complicated is yung pag-understand or pag-analyze ng problem. Pero pag once na nagets mo na kung ano yung mga values na yon, madali mo nang i-input or madali mo nang i-solve. Diba? Okay, kasi may mga units naman na din eh. Next is determine the minimum void ratio. So kung minimum void ratio ang hinahanap, nakuha na natin si Max kanina. Tama ba? So kukunin natin yung formula na maximum dry unit weight is equals to specific gravity times unit weight of water over 1 plus E minimum, which is given kanina yung specific gravity na 2.7. So direct substitution, makuha mo na agad si E min na 0.221 or 221. Okay? So, paano naman si maximum void ratio? So, anong gagawin natin? Same lang din ginawa natin dun sa A, pero syempre, tama, kukunin muna natin si minimum dry unit weight. So, saan natin makuha? Sa loosely, di ba? Loosely, sorry. So, minimum mass of the soil in the mold is 7,000 minus 5,300, magiging 1,700 grams. Tapos meron tayong value ng volume. So makukuha na natin yung unit weight. Bali, 1,700 grams over 950 cubic centimeter. So magiging 1.79 times 9.81 para mag-convert into kilonewton. So 17.55 kilonewton meter cube. So para makuha natin, direct substitution, meron tayo 2.7 na specific gravity, 17.55 na minimum dry, makuha natin si Emax na 0.509. Okay, so meron na tayong Emax tsaka Emin. Ano na lang kulang? Si E. Kung natin kukunin si E, giniven yung dry density of the soil, yung pinaka-condition niya, so kailangan pa natin makuha si E. Kasi meron na tayong Emin tsaka Emax eh, di ba? Na 0.221 and 0.509. So from the formula, same. May given na 17.65, direct substitution. E is equals to 0.508. So, ang E lagi is in between ng Emax at Emin. So, ang double checking mo dyan, ito yung Emin, ito yung Emax, in between niya si E. In between nila si E. So, anong gagawin? Direct substitution lang din. Kukunin natin yung formula based dun sa in terms of void ratio.
Pasok natin si Emax minus E over Emax minus E-min. Makukuha na natin si relative density. So, naka-times 100. So, 2.78%. Which is, yan is very loose. Okay? So, kung i-checking natin, gamitin din natin si dry. Yung mga given na data kanina, yung mean natin na 17.55, yung dry natin na 17.65, yung max natin na 21.69. So, almost the same lang din sila. Ang pinagkaiba lang is yung decimal, pero almost 2% lang din sila. Almost magdi 3%. So, 2.97%. Okay? Almost same lang sila ng unang given. Ayun na, so compaction na. Okay? So, may tanong po ba? Hello? Nawala na naman ako? Wala po, sir. Okay, kala ko nawala na naman ako. So, okay. So, yung pagdating natin sa soil compaction, same lang naman din. So, Wednesday ko ibibigay yung soil compaction. Napakasaglit lang din nun. And kung magtatanong kayong coverage, same pa rin ang coverage natin ng LEC para sa quiz natin. And i-chat ko na lang, ilalagay ko yung natuloy pa rin naman tayo dun sa ProbSet natin sa Friday. And yung regarding dito sa PowerPoint, isa-send ko na lang din sa GC yung per slides from the start hanggang dun sa pinakadulo. Okay? So, walang tanong po. Okay naman na. So, kung wala na, kung okay naman na po, ingat kayo sa inyong tahanan and tuloy nyo lang yung ProbSet po. And God bless. Thank you. Bye-bye. Pwede na kayo mag-out. Thank you, sir. Thank you po.